Hi, gandang hapon mga kalakwatsero. Tuesday mga kalakwatsero, day off dito sa Australia. Last 3 na ng hapon mga kalakwatsero. Mayroon lang nag-request nitong content ko na to. Kasama ko sa Middle East, sa Qatar. Dati sa trabaho. So, nagtatanong sila. Siya actually, nagtatanong siya. Gawa daw ako ng video. Ang gusto niya pa nga ay interviewin ko daw yung amo ko tungkol sa trabaho. Kasi lately kasi isa to sa candidate sana namin papunta rito sa Australia para sumunod sa amin dahil kailangan nga ng namin ng 5 pang tao. Kaya lang may family siya doon, hindi niya basta pwedeng iwanan yung pamilya na doon. Gusto niya makatapos muna ng pag-aaral yung bata bago pumunta rito. So shout out sa mga taga Villaggio boys, Patrice Salon dyan. Ito na pare Mark. Tanong niya kasi kung ang sabi niya kasi i-video ko daw papunta sa trabaho, kumusta ang trabaho, kumusta ang kitaan, bakit ako lumipat sa Australia from Qatar. So, ang unang tanong, bakit nga ba lumipat ako sa Australia mga kalakwatsero? Alam nyo, una ako nag-abroad 2003 sa Bahrain pa ako. 6 years ako sa Bahrain. Mga second year ko pa lang siguro sa Bahrain, nag-apply na ako sa papunta Australia. Dito talaga target ko. Pero medyo di ko pa masyado kabisado kung paano mag-apply, saan ako lalapit, ng website. Pero sinubukan ko pa rin sa diplomatic area dyan sa Bahrain, sa Exhibition Road. Success hindi nag-success mga kalakwatsero yung apply ko dyan. So, 2003 apply ako ng apply pero hindi nagsasucess eh. Yung pinakaulit kong apply prior sa punta ko dito sa Australia, nag-IELTS ako para sa Canada sana pero kinuha ko yung panganay kong anak papunta ng Qatar. Dumating siya ng bago mag-pandemic eh. So dumating siya, hindi ko tinuloy kasi kinuha ko nga naman siya tapos iiwanan ko siya. So hindi maganda. So nung mga nakaraan, medyo hirap ng trabaho sa Qatar, hindi na magandang kitaan. Hindi na maganda yung kitaan. So nag-usap kami ama na maghahanap ako ng panibagong bansa. Yung pwede tayo na mag-for good ba, mag-stay ng habang buhay. So Australia pa rin. Dito pa rin sa Australia ang bagsak. So ang tanong, bakit nga ba ulit mga kalakwatsero, bakit nga ba lumipat ako sa Australia? Siyempre, yun, pangarap ko to ng matagal. After 20 years mga kalakwatsero, naging totoo. Bakit ako lumipat ng Australia? Siyempre, sa Middle East kasi, kahit magtrabaho ka ng 10 taon, kahit 20 taon, wala kang pag-asa mag-stay ng for good doon, kumbaga. So, naghahanap tayo ng bansang pwede tayo mag-for good kasama ang pamilya. So, isa to sa naging choice ko at nag-success naman. Kaya Australia ang pinili ko. Ang pangalawang tanong, ano nga ba dapat ikonsidera? Maraming bagay mga kalakwatsero eh. Unang-una sa Qatar, matagal ako kasi sa Qatar eh. Inabot ako ng almost 12 years eh. 12 hanggang 2023. So 11 magto-12 ako doon. Napakaganda na ng doon eh, ng smooth na ang trabaho doon kasi alam mo yun, kabisado mo na yung lugar, marami ka ng kaibigan, yung halos dumadaan doon sa harapan ng trabaho namin, kilala mo na halos, kabatian mo na halos eh. Yung boss mo, kabisado mo yung katrabaho mo. So isa sa mga bagay na yun na medyo mabigat iwanan, alam mo yun, kabisado mo na yung lugar, tapos lilipat ka na naman sa panibagong lugar na maninibago ka, bago sa iyo lahat. So, isa yon sa mga kinonsidera ko, pero
Ang kapalit naman nun, siyempre iba eh. Pwede kang mag-stay dito, magandang sweldo, pwede mo makuha yung pamilya mo. So, yun ang parang kinoconsider ako. At the same time, yung comparison na rin. Ayun, anong pagkakaiba ng Australia sa Qatar? Marami. Sa Qatar, malinis, mainit nga lang. Lalo na pag summer. Pero doon sa Qatar, pag nakakontrata ka, libreng bahay mo, transportation. Dito sa Australia, linggo-linggo ang bayad dito sa bahay. Wala silang pakialam sa transportation mo. So, hanggat maaari, makakakita ka ng mas malapit sa trabaho mo, mas maganda. Ganon din naman sa Qatar. Kahit naman siguro saan gusto mo yung umari, hindi ka na bibili ng sasakyan, hindi ka na magbabiyahe, lakad lang. Ganito rin ang nangyari sa akin dito. Sabi ko nga sana pag nakarating ako ng Australia, may park sa harap ng bahay ko. Eksakto talaga. Kung napapanood niyo yung mga unang vlog ko na dumating ako rito. Sa harap ng apartment na tinirahan ko, 5 floor. 5th floor kasi yun, 10th floor yun, pero nasa 5th floor ako. Park talaga sa harap. Ubal asin, napakaganda talaga. So, at napakalapit ko sa trabaho. Mga 5 minutes lang trabaho na. So, isa yun sa pagkakaiba, pero linis, halos parehas, pero mas malinis doon sa Qatar eh. Palibasa siguro, maliit na bansa, tapos talagang pagka lumabag ka doon sa mga panuntunan nila, kamukha na pag nahuli ka nagtapon ng basura sa kalsada or pinutol mo yung sanga ng puno, iniwanan mo doon, mabigat ang fine doon, 10,000, ganyan, Qatar real, nag-iwan ka ng basura sa beach. Ayun, dito naman, yung segregation ng basura talaga napakaganda talaga. May pick up ng basura. Tapos by kulay eh. Yung nabubulok, para sa lunch, para sa mga recyclable, yung ganun. Maganda ang collection dito ng basura. Sa kayong bahay dito, bawal ka magpako-pako mga kalakwatsero. Ito yung bawal magpako dyan. May inspection ng gobyerno dito sa mga bahay na ganito. So, hindi ka pwede magdikit ng kung ano-anong, halimbawa, post, mga frame, bawal magbutas, bawal. Yun, ang isa sa pagkakaiba. Pero sa linis, halos parehas. Wala rin basura dito. Napakalinis ng basura dito. Bahay maayos. Hindi nga lang bila tulad sa Qatar. Yun, ang mga pagkakaiba, isa sa pagkakaiba. Yung preparasyon, ang pag-usapan natin yung preparasyon ng application. Paano nga ba yung preparation ng application? Medyo mahirap eh kung hindi ka ready. Pero ako kasi umuwi ako ng 2018 para kumuha ng mga requirements. Kasi nga magka-Canada dapat ako. So prepare ako dun sa mga requirements. Pero mahirap pa rin. Unang-una, financially, dapat prepare ka dun sa pera kasi medyo mabigat din eh. Kahit nasa labas ka na ng Pilipinas, mabigat pa rin. Pero dahil may trabaho naman doon, medyo may konting ipon at the same time yung employer naman namin dito, naging employer namin. Employer ko ngayon, okay naman siya. Tinulungan kami, although babayaran, pero siya mismo nagbo-volunteer. Kung kailangan niya ng pera, dito lang ako. Pero babayaran niyo. So, ganun na nga ang nangyari kasi yung kasama ko medyo gipit dahil may estudyante siya. Ako, medyo prepared ako. Saka mayroon akong katulong that time na pwedeng gumastos. So, medyo prepared ako kumpara sa kanya. So, every time na kailangan niya ng ayuda ng boss namin, ginagawa ng boss ko, dalawa. Hindi lang sa binabayaran, pati ko binabayaran. So, kung magkano utang ng kasama ko, ganun din ang utang ko, mga kalakwatsero. So, yun. Sa financially, dapat preparado ka kasi medyo mabigat. Inabot yata kami ng 30,000 Qatari Riyal. Requirements, kumpara mo sa Pilipinas saka sa Qatar, specifically. Kahit sa Qatar nakaupo ka lang, pwede kang maglakad ng requirements mo. Kasi mayroon diyan mga pwedeng maglakad ng requirements makamukha ng NBI sa Pilipinas kung wala kang birth certificate. Pera lang, hindi ganun kabigat. Makukuha mo yung requirements mo. Sa Pilipinas, babiyahe ka, mauubos yung oras mo, pamasahe, pagod, yun ang ikukonsider mo sa Pilipinas. So, sa gastos, halos parehas eh. So,
mas maayos yung nasa Qatar eh. Nung makuha naman namin yung mga requirements, smooth na lang eh. Smooth na lang yun ipasa. Lahat yun through email ang usapan. Kung ano yung email, may official na email ka dapat eh. Doon lang kayo mag-uusap ng abogadong kausap mo. Yun. Gaano katagal ang proseso? Actually, depende kung gaano mo kabilis ipoprovide yung mga requirements mo. Mas mabilis mo mapoprovide yung requirements mo, mas mabilis din lalabas ang visa mo. Kasi mayroong mga requirements na nahirapan kami, pero kayong kabuuan hindi naman masyadong mahirap. Medyo sa police clearance lang ako pinahirapan, hindi maganda kausap yung mga police diyan sa Qatar. 'Yun. Nung makumpleto namin ang requirements, actually tuwing makakakuha kami ng requirements, kasi ang ginagawa ng lawyer, hindi bulto yung binibigay na requirements. Dalawa, isa-isa ganyan. Pag nakuha mo, papasa mo sa portal, i-email mo sa kanila. Ayun. So, ang medyo matagal-tagal lang yung English test, mga kalakwatsero. At yun ang final, English test, police clearance, saka yung medical. Yun lang ang medyo mabigat doon. Pero okay naman. Yung English test, sabi nga ng kasama ko, yung Korea, France, Nihongo, di ba? Ang hirap pag-aralan ng mga salita na yun, pero nakakaya ng mga kabayan natin yun. Wala sa curriculum natin yun sa pag nag-aaral ka sa Pilipinas, di ba? How much more yung English, pinag-aaralan natin yan. So, pag gusto mo, kaya mo. Ayun, pagka kompleto namin ng requirements namin, ilalodge kasi yung tinatawag, ilalodge na yung visa mo. Actually, mula nung ipasa ko yung English test ko, police clearance, yun magkakasabay, saka yung English test, police clearance, tapos yung medical tests. Wala pang 30 days, mga kalakwatsero, lumabas ang visa ako. So, paglabas naman ng visa, depende sa'yo kung kailan mo gustong lumipad. So, ako, nag-stay pa ako ng 8 days sa Qatar bago ako lumipad. So, umalis ako doon ng December 18. Dumating ako dito ng 19. So, dito na ako nagpasko sa New Year. Isa pa, ano pa ba yung isa niya yun? Yun lang naman eh. Yun lang naman. So, mabilis lang. Ang matagal lang, kung matagal kang makapag-provide ng mga requirements, matagal din mapaprocess, maililodge yung visa mo. Ayun. Dito tayo sa gastos, yung financially. Magkano ginastos? Inaabot ako ng mga at least 30,000 real. So, more or less, mga 450 to kalahating milyon ang ginastos din eh. Kasama na pamasahe. Yun. Anong pagkakaiba ng trabaho sa Qatar at sa Australia? Mga kalakwatsero, malaking pagkakaiba. Sa Qatar, lalo na sa trabaho namin, sa barbershop kasi, pag nagbukas ka ng 9, magsasarado ka rin ng 9 halos or 10. Depende kung anong araw. May Huwebes na 11 kami nagsasara eh, saka Friday. Walang overtime, mga kalakwatsero yun. Walang overtime yan. Although, may break, let's say, ang schedule ko, halimbawa, Lunes, papasok ako ng 9, magbe-break ako ng 1:30, babalik ako ng 4:30, ang labas nun is 10 na ng gabi, di ba? Gaano kahaba ang oras, di ba? Laging lagpas sa 9 na oras, 10 inaabot ng 13. Sa isang araw. May off ka na isang araw din. Ganong kahaba, walang overtime. Pag may fire testing, or kung may fire drill, magbabantay ka pa. Wala pang bayad yun. Gabi yun Nung medyo nagkakagulo-gulo kami, dahil siyempre umaangal kami dun sa boss namin, binabayaran niya na yun kahit isang oras ka lang magbantay sa shift ng gabi. Binubuo niya yung bayad doon. Magkano lang naman? 75, mga ganun. Ayun.
Yun ang pagkakaiba dito naman sa sa Australia. Dito ang trabaho namin dito 8 hours pag lumagpas. Consider overtime yun, di ba? So, napakahaba ng oras mo dito para sa sarili mo. Kumpara mo dyan sa Qatar. Sobrang iba. Pagkakaiba. Saka dito, sa Qatar na naranasan namin yung humiliation sa boss namin. Sobra. Salbahe. Sa totoo lang. Kung tawagin parang modern slavery pagka nasa pagka nasa Middle East ka. Napakapangit dito. Bawal magsalita ng medyo foul, mabigat kumpara sa tao mo, sa employee mo. Bawal. Mayroon kang ahensya na pwedeng pagtakbuhan, pwede mo siya ireklamo. Hindi ka pasweldoin ng hindi tama. Saka dito nagtatakda ng sahod, ang ombudsman, kumbaga yung gobyerno. So, safe na safe magtrabaho dito. Mahaba ang oras sa sarili mo, tama ang pasweldo, tama ang oras, walang harsh na mga pananalita galing sa amo mo, bawal. So, mas maganda rito. Kumusta ang trabaho? At amo. Kumusta mga katrabaho at amo? Actually, wala na ako sa Middle East, pero ang mga kasama pa rin namin, mga Arabo, Syrian at mga karamihan Iraqi. Kasi malaki yung shop namin, marami kami. Okay naman sila, pero alam nyo naman ang type ng Arabo. Pero kumpara mo dun sa Qatar, sa Middle East, medyo civilized na sila. Tsaka hindi sila mapoporma kumpara sa mga Arabo sa Middle East. Hindi sila maporma. Iba rito, iba. Walang branded na mga sinusuot. Hindi magarbo mga tao dito. Local, dayo. Hindi magarbo. Wala akong nakikita dito mga branded na suot sila. Wala akong nakikita ditong branded na mga suot nila. Bibihira. Bilang lang sa kamay. Amo, okay naman ang amo. Ayos na ayos ang amo. Walang problema sa amo. Maayos magpasweldo at maayos magsalita. Professional. Kahit Arabo siya. Kahit Arabic siya magsalita. Taga Iraq siya. Pero matagal na siya rito eh. Okay na siya. Na-adapt niya na yung ugali dito. Maayos siya. Kumpara sa mga Arabo dyan sa Middle East. O anong ang hinahantay mo dito kumpara sa Qatar? Dito kasi, in 2 years of time, makakapag-apply ka na ng permanent residency. Pero ang requirements doon, sabi nila, kasi hindi pa naman, ilang buwan pa lang naman ako dito, mag-stay ka ng 2 years sa employer mo kasi isa yun sa napaka-importante requirements kung mag-apply ka ng PR. So, isa yun sa maganda rito, in 2 years, pwede ka mag-apply ng PR. Hindi ko alam kung ilang taon bago ako mag-apply ng citizenship. At, di ba, makukuha mo yung pamilya mo rito. Yun ang pagkakaiba. Sa Qatar, doon kahit magtrabaho ka ng 10 taon, 20 taon, hindi ka magiging citizen at hindi ka pwedeng manirana habang buhay doon. Kasi pag sinabi ng employer mo na hindi na kita kailangan, you have to go. Di ba? So, yun. Kumusta ang sweldo? Di balik tayo sa sweldo. Dito, okay na okay ang sweldo rito. Per hour ang sweldohan dito. Kahit yung bayad sa bahay, mga kalakwatsero. Ang bayad sa bahay dito, weekly. Ang bayad sa bahay. Depende na lang kung anong klaseng bahay. Or sharing ba, or solo mo yung flat. So, yun. Ang sweldo dito is weekly. Ang bayad sa bahay is weekly din. Tungkol naman sa transport, sa Middle East kasi pag nakakontrata ka, pumirma ka ng kontrata sa employer mo, laging libreng transportation at bahay. Dito hindi. Bahala ka sa transportation mo, bahala ka sa bahay mo. Pero may sweldo ka na maayos. Kaya mayroon kang pagkukuhanan ng pambayad mo sa transport, pagkain mo, at bayad mo sa bahay, mga kalakwatsero. Kami, lakad lang kami, mga 5 minutes lang. Trabaho na eh. Gusto mo punta ng city, nandiyan ang train. Napakalapit. Bus. Dito, kamukas kami, dito kami sa Penrith Station. Kumbaga, lahat ng barangay dyan, may tumatakbo na bus dyan. Halimbawa,
Diyan sa Villaggio, Villaggio lang. Papunta ng Asisia, Asisia lang. Papunta ng Moider, Moider lang. Frequent lang, paikot-ikot lang sila, paikot-ikot. Yun lang ang ruta nila. So, pagbaba mo ng train kung saan ka manggaling, tandaan mo lang yung number mo kung saan papunta, bus number mo. Makakarating ka sa bahay mo. Ganun kaganda yung transport system dito sa Australia. Train, public bus. Napakaganda, walang problema. Ayan, paring Mark, sana nasagot ko yung katanungan mo. Maayos dito kumpara dyan. So, may pahabol pala ako doon, tungkol doon sa salary, paring Mark. Yung sahod natin dyan sa Qatar ng isang buwan, mabilis lang nasagot. 5 days mo lang dito. Kikitain yan. Ay, may pahabol lang pala ako, paring Mark, no? Kung mayroon tayong graduated dyan sa Qatar na tinatawag, yung end of service yun. Din dito, parang 10% ng salary mo, tinatawag nilang superannuation. Yun. Makukuha mo yun kung ayaw mo na. Actually, may programa ang gobyerno dito. Kung gusto mo kumuha ng bahay, pwede mong gamitin yung superannuation mo. Yun. And then, yung tax, refundable ang tax. So, every 6 months, pwede ka mag-file ng refund ng tax. So, ngayong July, magpo-file ako ng tax refund. Pero, kung ikaw naman yata ay citizen na or PR na, mas malaki na yung tax na kinakaltas kasi kasama na din doon yung ano mo, yung para insurance mo, Medicare mo kasama na doon. Kaya malaki ang kaltas na tax. Katumbas naman ng ganito na hawak pa kami ng sponsor namin, nagbabayad kami ng sarili namin ng medical. Kailangan i-maintain yun. Hindi pwedeng wala kang medical insurance hanggat nakakontrata ka sa boss mo kasi hindi ka pa sakop ng gobyerno eh. So yun, pahabol pa rin pala yun.